Marshall Peak, Kabanata 4017. Sword Pavilion. Kakapatay ko lang ng basura. Hinawakan ni Yang Kai ang sibat gamit ang isang kamay, naglabas ng aura ng isang nag-iisang lalaki na nagpipigil ng 10,000 kaaway, malamig na itinutok ang kanyang mga mata pasulong. Sino ang gustong mamatay? Walang nang ahas na gumalaw. Sa halimbawa ni Liao Yibay, siya ay napatay sa isang palitan, kaya sino sa mga natitirang Heaven Opening Cultivator ang nang ahas na kumilos ng padalos-dalos? Sa pinakakaunti, walang sino man ang nang-ahas na basta-basta mang-provoke sa batang may hawak na sibat na ito bago alamin ang kanyang tunay na lakas. Lahat sila ay nakaramdam ng matinding pagtatampo sa kanilang mga puso. Itong kasuklam-suklam na Great Cosmological Realm, itong kasuklam-suklam na Great Cosmological Fog. Kung hindi dahil dito, paano may lalagay sa kanilang mga mata ang isang Emperor Realm? Magagawa pa rin nilang basta-basta itong durugan. Parehong nagalit at nalungkot ang mga miyembro ng Orchid Association. Ang kanilang pinuno ay pinatay sa harap nila at tinawag na basura, ngunit wala silang lakas na maghayganti. Mayroong daan-daang tao sa bundok, ngunit sa sandaling ito ay ganap na tahimik. Tanging ang tunog ng Six Directions Wish Pouch ang maririnig. Nararamdaman niyang kay na ang Yuan Magnetic Divine Light na bumubuhos mula sa lupa ay bumubuhos sa Wish Pouch, na pinupuno ang espasyo sa loob. Sa sandaling ito, halos kalahati na ang laman. Hindi alam ni Yang Kai kung mapupuno nito ang wish pouch, ngunit inaabangan niya ito. Sa kakaibang katahimikan na ito, sa isang malakas na putok, isang malaking butas ang biglang lumitaw sa lupa. Ang Earth Dragon na nag-drill sa lupa bago ay biglang inilabas ang ulo, ang bibig nito ay kumikislap habang nilalamon nito ang ilang hindi namamalayan na cultivator sa tiyan nito bago umatras pabalik na parang kidlat. Ang taong ito ay binugbog ng masama ng grupong ito ng mga tao at nagtago sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon ay lumabas ito upang pukawin ang gulo. Halatang may hinahawakan itong sama ng loob. Nagulat ang lahat at ginamit ang kanilang mga diskarte sa paggalaw upang sumugod sa kalangitan. Ang iilang Heaven Opening Realm Cultivator ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya, ang kanilang divine senses ay pabalik-balik. Kahit alam nilang may Yuan Magnetic Divine Light sa ilalim ng pouch, wala silang magagawa. Nakatingin lang sila ng walang magawa, nakakaramdam ng panlulumo. Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa malayong kalangitan. May makapal na liwanag ng espada na nagmumula sa kanluran. Ang mga nangungunang sword light ay kahanga-hanga habang sila ay tumagos sa kalangitan at lupa. Daan-daang liang layo, ang sword intent ay tumagos na sa universo. Naramdaman ang kahanga-hangang sword intent na ito, hindi maiwasan ng lahat na tumingin. Matapos makita ang sitwasyon, nagliwanag lahat ang mga mata ni Huyi at ng iba pang eksperto sa Heaven Opening. Narito ang mga tao ng Sword Pavilion. Nagbago ang ekspresyon ni Guo Ziyan habang nagmamadaling bamulong kay Yang Kai. Naunawaan ni Yang Kai at bahagyang tumango. Sa orihinal, mayroong tatlong pangunahing puwersa sa Star City. Ang isa ay ang Thunder Light Sect, ang pangalawa ay ang Crimson Star Sect, at ang pangatlo ay ang Sword Pavilion. Sa mga tuntunin ng mga numero, si Janj ang may pinakamaliit na bilang ng mga tao, habang si Lei Guang at Qi Xing ay halos pareho. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, si Janj, na may pinakamaliit na bilang ng mga tao, ang pinakamalakas. Dati, sa Star Market, kontrolado ni Janj ang halos kalahati ng mga tindahan, at ang natitirang kalahati ay hinati sa pagitan ng Qi Xing at Lei Guang. Ipinakita nito ang lakas ni Janj. Ang tatlong pangunahing puwersa ng Star City ay nakikipaglaban sa isa't isa sa buong taon. Kaya, agad na nakilala ni Guo Ziyan ang mga pagkakakilanlan ng mga taong iyon nang makita niya ang mga ilaw ng espada na tumatakip sa kalangitan. Lahat ng mga tao ng Janj ay nilinang ang espada, at malakas ang kanilang hangarin sa pagpatay. Ang kanilang battle techniques ay walang kapantay, at sila ay sikat sa Star Market. Maliban kung wala silang ibang mapagpipilian, walang handang makipag-away sa mga tao ng Janj. Pinilit ni Yang Kai na pumasok sa Qi Xing at nakipag-away sa mga tao ng Lei Guang noon, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng anumang mga salungatan o pakikipag-ugnayan sa mga tao ng Janj. Gayunpaman, ang balita ng Yuan Magnetic Mountain ay kumalat sa malayo, kaya natural na ang mga tao ng Janj ay darating upang mag-imbestiga. Pagkatapos ng lahat, dumating ang mga tao mula sa Qi Xing at Lei Guang. Si Huyi at ang iba pang eksperto sa Heaven Opening ay nag-usap ng isang bagay at lahat sila ay pumunta upang batiin ang mga tao ng Janj. Habang kumikislap ang mga ilaw ng espada, maraming figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Nangunguna sa kanila ang isang malaking lalaki na may pulang buhok at balbas. Siya ay hubad ang dibdib at may marangal na ekspresyon. Sa likod niya ay isang babaeng nakasuot ng palasyo at isang binata.
Ang tatlo sa kanila ay may aura ng Heaven Opening Realm, at malinaw na sila ay mga Heaven Opening Realm expert. Ang kanilang sword intent ay umakyat sa langit, at ang pulang buhok na lalaki sa pangunguna ay ang pinakahalata. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon, siya ay tila isang walang katulad na divine sword na ipinanganak. Ang babaeng nakasuot ng damit ng palasyo ay walang kakaiba, ngunit siya ay napakaganda. Mataas ang kanyang dibdib, maputi ang kanyang balat, matangkad ang kanyang mga mata, at mapuputi ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang buhok ay casual na nakatali sa isang ban ng babae. Sa kabilang banda, kumikinang na parang apoy ang mga mata ng binata at may dala itong asul na espada sa likod. Ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin, na nagpamukha sa kanya na napakagwapo. Natakot si Go Ziyan na hindi alam ni Yang Kai kung gaano kalakas ang tatlong taong ito at nagmamadaling sinabi. 60 ang master, ang tatlong iyon ay ang mga pinuno ng Janj. Ang lalaking may pulang buhok ay si Zhong Fan, isang 5th grade Heaven Opening Cultivator, ang babae ay si Lu Zhu, isang 4th grade Heaven Opening Cultivator, at ang binata ay si Luo Qingdian, isa ring 4th grade Heaven Opening Cultivator. Bahagyang tumango si Yang Kai, na nagpapahiwatig na narinig niya, ngunit medyo nagulat siya sa kanyang puso. Si Zhong Fan ay talagang isang 5th grade Heaven Opening Cultivator, kaya hindi ba siya ay kapantay ng first head ng Qixing? Hindi alam ni Yang Kai kung anong rank si Zhong Fan sa Janj. Ang isang 5th grade Heaven Opening Cultivator ay itinuturing na isang tyrant sa 3,000 worlds. Sapat na para sakupin ang isang bahagi ng Spirit Province at magtatag ng isang sekta. Kahit sa banal na enclave, ang gayong tao ay magkakaroon ng upuan. Binati sila ni Hui at ng iba pa at may sinabi kay Zhong Fan. Paminsan-minsan, titingin si Zhong Fan kay Yang Kai na may nagninangas na mga mata na puno ng agresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang tumango si Zhong Fan at lumipad patungo sa tuktok ng bundok, na sinundan ng mga tao ng Janj. Walang masyadong tao mula sa Janj sa pagkakataong ito, ilang dos-ina lamang, ngunit nang magtipon ang mga taong ito, nagbigay sila ng tahimik na panggigipit. Ang sword intent na nananatili sa kanilang paligid ay ginawa ang lahat sa tuktok ng bundok na hindi sinasadyang lumayo sa kanila, baka sila ay masugatan ng sword intent. May Yuan Magnetic Divine Light ba talaga sa ilalim ng bag na ito? Sumulyap si Zhong Fan kay Yang Kai at hindi ito sineryoso, ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang wish pouch. Lumapit si Hui at sinabing. Walang nakakita nito, ngunit ang Yuan Magnetic Divine Light ay lumitaw dito, kaya ang bag na ito ang pinakakahina-hinala. Dahil sa tingin mo ay kahina-hinala, bakit hindi mo ito kunin at imbestigahan? Ang tanong ni Zhong Fan ay nagpahiya kay Hui at sa iba pa. Sino ba naman ang ayaw tanggalin para mag-imbestiga? Gayunpaman, si Liao Yibay, ang pinuno ng Mysterious Cloud Association, ay namatay sa mismong lugar, kaya sino ang gustong sumunod sa kanyang mga yapet? Kung hindi dahil sa sword lights ni Janj, hindi nila malalaman ang gagawin ngayon. Nang makitang walang sumagot, alam ni Zhong Fan na natalo sila. Kung tutusin, ang mga bahid ng dugo at nagkahiwa-hiwalay na mga bangkay sa lupa ang nagpaliwanag sa lahat, kaya hindi niya maiwasang mapasenggal ng bahagya. Tumingin si Chen Qingyun sa wish pouch na may nagniningning na mga mata at tumawa. Ang pouch na ito ay isang kayamanan. Nilinggan niya si Yang Kai at sinabing may mainit na ekspresyon. Kaibigan, ang iyong pouch. Tumango si Yang Kai at sinabing. Oo, maganda ang pouch na ito, nais mo bang makipaghiwalay dito? Tanong ni Chen Qingyun. Hindi binibenta. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Huwag ka kasing tumanggi, makinig ka muna sa presyo bago magdesisyon. Kahit anong presyo ang iaalok mo, ang pouch na ito ay hindi ibinebenta. Nagkibit balikat si Chen Qingyun at sinabing. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay kalimutan mo na ito. Sana ay hindi mo ito pagsisihan sa huli. Nang matapos siyang magsalita, si Chen Qingyun ay naging sword light at sinuntok ang wish pouch na parang kidlat. Nililigawan si kamatayan. Galit na galit si Yang Kai. Sa ilalim ng paghihimok ng Space Principles, ang espasyo sa loob ng radius na 300 metro sa paligid niya ay agad na naging walang katulad na lagkit. Ang nagulat na boses ni Chen Qingyun ay nagmula sa liwanag ng espada. Malinaw, hindi niya inaasahan na magiging napakaganda ni Yang Kai. Ang pagbabago sa espasyo ay talagang naging mahirap para sa kanya na lumipat. Sa isang kisap mata, itinutok na ni Yang Kai ang kanyang sibat ng diretso sa liwanag ng espada. Sa isang sigaw ng espada, ang espada sa likod ni Chen Qingyun ay nakalas. Sa isang iglap, napuno ng hangin ang sword chi at ang sword intent ay pumailang lang sa kalangitan. Walang malinaw na nakakakita sa nangyari. Ang narinig lang nila ay sunod-sunod na tunog, ding-ding dang-dang-dang. Habang lumilipad ang mga spark sa lahat ng direksyon.
Si Chen Qingyun ay pinabalik na lumipad habang si Yang Kai ay nakahawak sa kanyang sibat sa harap ng wish pouch, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang palitan na ito ay napakabilis na ito ay nakasisilaw, at walang nakakaalam kung sino ang nanalo o natalo. Gayunpaman, sa paghusga mula sa mga ekspresyon ni Yang Kai at Luo Qingdian, si Luo Qingdian ay dapat na nakaranas ng maliit na pagkawala. Sa sandaling ito, ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan ang kanyang espada, at bakas ng sakit ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Malabo ang kinang ng espada, at halatang nasira ito sa palitan kanina lang. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Zhongfan, hindi maipaliwanag na nagulat si Luzo, at si Huyi at ang iba pa ay mapula. Maging si Chen Qingyun, na nasa 4th Heaven Opening Realm, ay walang nagawa kay Yang Kai at nakaranas pa ng kaunting pagkawala. Si Liao Yibai, na nasa 3rd Heaven Opening Realm, ay hindi namatay ng walang kabuluhan. Bata, nang ahas kang sirain ang espiritu ng aking espada. Biglang itinaas ni Chen Qingyun ang kanyang ulo at ipinakita ang isang malupit na ekspresyon. Ang maikling palitan na iyon ay talagang naging sanhi ng pinsala sa espiritu ng kanyang espada. Hindi man ito masyadong seryoso, sapat na iyon para masaktan ang kanyang puso, at aabutin man lang ng ilang buwang pagpapagaling bago ito makarecover. Naglakas loob kang maging mayabang na basura. Papatayin kita kapag naglakas loob kang lumapit ulit. Inilagay ni Yang Kai ang Black Dragon Spear pasulong at nagsalita sa isang nakakatakot na boses. Kanina, ang taong ito ay may marangal na anyo, ngunit hindi niya talaga inaasahan na ang taong ito ay maglulunsad ng isang sorpresang pag-atake at halos agawin ang wish pouch. Kahit na ang wish pouch ay pinino niya at hindi imposibleng nakawin, kung nangyari talaga ito, tiyak na masisira nito ang kanyang great plan na makuha ang Yuan Magnetic Divine Light. Junior, may kakayahan ka. Kaya pala ang yabang mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhongfan nang humakbang siya pasulong, naglabas ng isang kahangahangang aura na maaaring magpabagsak ng mga bundok at magbaligtad ng dagat habang sinabi niya sa malamig na boses. Ngunit sa paggawa nito, sinusubukan mo bang gawing kaaway ang aking sword pavilion? Si Yang Kai ay kumilos na parang wala siyang narinig na kahit isang salita at nagbingi-bingihan lang siya habang malamig na sinabi. Ang haring ito ay ang 6th head ng Qixing, at ikaw ay pinuno lamang ng sword pavilion. Sa mga tuntunin ng katayuan, magkapantay tayo, kaya huwag mo akong tawaging junior. At saka, kahit na maging kaaway ako ng sword pavilion mo, ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga manonood ay nagkagulo. Tinitigan ni Huyi at ng iba pa si Yang Kai na may mga natatarantang ekspresyon, iniisip nilang lahat na ang taong ito ay nabaliw. Isang Emperor Realm Master lang ang nangahas na kumilos ng mayabang sa harap ni Zhongfan. Hindi ba siya marunong sumulat ng salitang kamatayan? Si Zhongfan ay isang 5th grade Heaven Opening Realm at mas mahusay sa sword daw. Ang bilang ng mga taong napatay niya sa kanyang buhay ay malamang na higit pa sa nakita ng batang ito, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na guluhin siya ng ganito. Si Chen Qingyun ay hindi na mapakali na magalit at lumingon kay Luzo. Gago ba ang batang ito? Malamig ang ekspresyon ni Luzo, ngunit napakaamo ng kanyang boses. O kaya'y mayroon siyang maaasahan. Mabuti, sumigaw si Zhongfan. Matagal na panahon na rin nang hindi ako nakakita ng ganoong katapang na batang lalaki. Kung ganoon, ang haring ito ay magtuturo sa iyo ng mga kahihinatnan ng pagiging isang kaaway ng aking sword pavilion. Martial Pick, Kabanata 4018. Sword Formation. Sa sandaling matapos magsalita si Zhongfan, isang nagliliyab na apoy ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi alam kung anong uri ng cultivation technique ang kanyang nililinang, ngunit ito ay talagang nagliliyab at marahas. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang malapad na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa unang tingin, ang longsword na ito ay mukhang katulad ng myriad sword na ginamit ni Yang Kai. Pareho silang mabibigat na espada na walang matalas na mga gilid, at lubhang tuso. Gayunpaman, ang grado ng espadang ito ay malinaw na mas mataas kaysa sa myriad sword. Sa sandaling mabunot ang espada, biglang nagbago ang buong aura ni Zhongfan. Ang naglalagablab na apoy ay pumulupot sa espada na parang espiritong ahas, dahilan upang ang temperatura ng buong bundok ay tumaas ng husto. Si Huyi at ang iba pa ay mukhang nasa sabik, at sila ay lihim na natuwa. Dati, natatakot sila sa aura ni Yang Kai, at ngayong nakita nilang kumilos si Zhongfan, natural na inaabangan nila ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, sunod-sunod na sigaw ang biglang dumating mula sa malayo. Ditian, ang iyong lakas ay walang hangganan. Kasunod ng maayos na sigaw, napakaraming sinag ng liwanag ang lumipad mula sa malayo. Habang lumilipad sila ay nagsisigawan sila na parang natatakot na walang makaalam na nandito sila.
Ang lahat ay tumingin sa direksyon na iyon na may kakaibang mga ekspresyon, at ang tense na kapaligiran ay biglang nagyelo. Gayunpaman, pagkatapos makita ang bilang ng mga tao, ang mga ekspresyon ng maraming tao ay bahagyang nagbago. Maging ang tatlong pinuno ng Sword Pavilion ay hindi maiwasang manginig. Walang ibang dahilan. Napakaraming tao ang bumababa, tinatakpan ang langit at tinatakpan ang lupa. Sa unang tingin, mayroong hindi bababa sa 700 hanggang 800 katao, o kahit mahigit 1,000 tao. Mayroon lamang 1,000 tao ang natipon sa tuktok ng bundok, at ang bilang ng mga taong bumababa ay halos ang kabuuan ng lahat ng mga tao dito. Ang pinuno ay isang binata na may mapagmataas na ekspresyon. Dala niya ang isang malaking talam na may ulo ng multo sa kanyang balikat, at ang kanyang ilong ay nakatutok sa langit. Bago siya dumating, ang kanyang boses ay nanggaling na sa malayo. Si Ditian ay humahawak ng isang bagay, lahat ng hindi kaugnay na tao ay dapat umatras. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, at medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Si Ding Yi ay talagang isang mapaghiganti na multo na tumangging maghiwa-hiwalay. Makikita siya kahit saan. Ito ay makikita na ang taong ito ay nabubuhay ng maayos kamakailan, at nakakalap ng maraming tao sa ilalim niya. Muling sumabog ang kanyang kumpiyansa. Ang mga salita ni Ding Yi ay medyo napakalaki, kaya natural, hindi ito nakalulugod sa mga mata. Maraming mga tao ang may hindi kas-iya siyang mga ekspresyon, at si Zhong Fan ay huminga pa ng malamig. Sa isang kisap mata, dumating na ang 1,000 tao mula sa Ditian sect. Huminto si Ding Yi sa kanyang paglalakad, at ang 1,000 tao mula sa Ditian sect ay tumigil din sa kanyang likuran. Maayos nilang inayos ang kanilang mga sarili sa ilang mga parisukat na porma sayon, at sa unang tingin, tila sila ay bihasa. Ang 1,000 tao sa likod nila ay ginawang kakaiba si Ding Yi na parang crane sa gitna ng mga manok, na nagbibigay ng pambihirang aura. Gayunpaman, walang Heaven Opening Realm Cultivators sa kanilang grupo. Pagkatapos ng lahat, ang Ditian ay itinatag kung saan si Dizun ang langit, kaya natural na hindi nila sasagutin ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Inilabas ni Ding Yi ang kanyang saber at itinutok ito sa hangin sa kanyang harapan. Tumingin siya sa ibaba at sinabing casual. Narinig ko na ang isang Heaven Opening Realm cultivator ay binubuli ang Emperor Realm. Kung ito ang nasa labas ng mundo, paano siya maglalakas loob na maglabas ng ganoong kalokohan sa harap ng isang Heaven Opening Realm Master? Siya ay malamang na yumuko ang kanyang ulo at groveled. Sa espesyal na kapaligiran lamang ng Great Cosmological Realm na siya makakapaglabas ng gayong mga mapagmataas na salita. Nasiyahan din siya sa pakiramdam ng pagiging sentro ng atensyon, at ang ilusyon ng pagiging may kontrol sa lahat ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkahilig. Mga kapatid, ano sa tingin ninyo ang dapat nating gawin? Sigaw ni Ding Yi gamit ang kanyang sable. Ditian, Ditian, ang iyong lakas ay walang hangganan. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao ni Ditian. Ngumisi si Ding Yi. Tama, sinong kaibigan dyan ang binubuli? Huwag kang matakot, dahil nandito ako, sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Lumingon si Zhong Fan at sinabing, sino ang lalaking ito? Ang babaeng nakasuot ng palasyo, si Lu Zhou, ay humakbang pasulong at mamulong ng ilang salita kay Zhong Fan. Bahagyang tumango si Zhong Fan. Noon lang niya nalaman na naging limelight itong si Ditian kamakailan. Naglibot siya sa pangalan ni Dizun bilang langit, at umakit ng maraming tao na sumama sa kanya. Sinasabing sa kasagsagan nito, mayroong 5,000 tao. Hindi alam kung bakit 1,000 tao lang ang dumating sa pagkakataong ito. Habang nagsasalita si Zhong Fan, nakita din ni Ding Yi si Yang Kai. Hindi niya maiwasang manlaki ang mata. Ikaw, nagkita tayong muli, ngumiti si Yang Kai sa kanya. Kakaiba ang ekspresyon ni Ding Yi habang nag-aalangan. Matapos patayin ang kanyang paraan palabas sa Beast Tide, pinangunahan ni Ding Yi ang kanyang mga tao sa isang lambak ng bundok at nagkataong nasagasaan si Yang Kai at ang iba pang nagpapahinga doon. Nagkaroon sila ng ilang hindi kas-iya siyang karanasan, at muntik na siyang mapatay ni Yang Kai. Matapos makaligtas sa matinding kahirapan, nagpasa siya ng utos na kung magkita sila ni Yang Kai sa hinaharap, hindi sila dapat makipag-away sa kanya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang lalaking ito ngayon. Iniisip ang nasusunog na mga palad ni Yang Kai at ang kahabag-habag na kalagayan ng mga taong pinatay niya, kahit na ilang buwan na ang nakalipas, hindi mapigilan ni Ding Yi na matakot. Gayunpaman, pinamunuan niya ang 1,000 tao dito ngayon, kaya kung gusto niyang maghiganti, hindi imposible. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nakapagdesisyon si Ding Yi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dahil may Heaven Opening Realm Master dito ngayon, itong Ding na ito ay hindi makikipagtalo sa iyo tungkol sa awayan ng araw na iyon. Halika dito dali, dahil sinabi nitong si Ding na sisiguraduhin niya ang kaligtasan mo, hindi kanya hahayaang magdusa ng anumang pinsala.
Sa harap nitong si Ding, ang isang Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi makakabuli sa isang Emperor Realm. Hindi alam kung ano ang naranasan niya sa nakaraan para tretuhin niya ang isang Heaven Opening Realm Cultivator na may ganoong galit, kahit na ayaw niyang ituloy ang awayan niya kay Yang Kai at sa halip ay gustong protektahan siya. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai nang marinig niya ito, nakitang medyo cute ang kalokohan ng lalaking ito. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Hindi na kailangan, tatayo ako dito at titingnan kung sino ang nangahas na hawakan ako." Natigilan si Ding Yi, pero agad itong nag-thumbs up. "May lakas ng loob ka. Itong Ding ay humahanga sa mga taong may malalakas ang loob na katulad mo. Siguradong makikipagkaibigan ako sa iyo." Hawak ang kanyang talon sa harap niya, pinandilatan niya si Zhongfan at ang iba pang Heaven Opening Realm Cultivator. "Mawala, o papatayin ko ng walang awa." Ang mga salitang ito ay hindi maliit, ngunit hindi alam kung ang libong taong ito ay may kakayahang gawin ito. Gayunpaman, kahit nakaharap nila ang isang kaaway na ilang dosenang beses ang laki nila, ang ilang dosenang tao mula sa Sword Pavilion ay hindi nagpakita ng kahit kay-titing na takot, sa halip ay malamig na nakatingin sa grupo ni Ditian. Sinimangutan ni Zhongfan si Ding Yi. Ang isang palaka sa isang balon ay nangangahas na magyabang ng walang kahihiyan. "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng mayabang sa harap naming mga Heaven Opening Realm Cultivator? Ano kung isa kang Heaven Opening Realm Cultivator?" Hindi man lang siya inilagay ni Ding Yi sa kanyang mga mata. "Ito ay hindi tulad ng hindi ako nakapatay ng isang Heaven Opening Realm Cultivator kamakailan. Kahit na ang aking ulo ay masira, mamamatay pa rin ako." Bumaba ang mukha ni Zhongfan. "Junior, determinado ka bang madamay sa gulo na ito? Dahil iyon ang kaso, papatayin muna kita." Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang sumigaw. Sword formation. Sa sunod-sunod na tunog ng shengjeng, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga espadang hinuhubad. Ang ilang dosenang tao mula sa Sword Pavilion, kasama ang tatlong Heaven Opening Realm Cultivator sa pangunguna, ay biglang pinag-ugnay ang kanilang mga aura. Sa isang iglap, ang hangin at mga ulap ay lumundag, at ang layunin ng espada ay siksik. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng chi-chi-chi, at maging ang espasyo sa kanilang paligid ay naging hindi matatag. "Junior, mamatay ka." Galit na umungal si Zhongfan, ang kanyang buong katawan ay nagiging isang sinag ng liwanag ng espada habang siya ay sumugod. Sumunod ng malapit sa kanya, ang ilang dosenang mga tao mula sa Sword Pavilion ay gumamit din ng kanilang mga lihim na pamamaraan. Sa isang iglap, ang ilang dosenang mga tao mula sa Sword Pavilion ay nag-set up ng isang sword array, na naging isang nakakagulat na espada na tumama kay Ding Yi. Nagulat si Ding Yi, at sa pag-atras niya, iwinagayway niya ang kanyang talon at sumigaw, "Patayin!" Ang libu-libong tao sa likod niya ay hindi na nagdalawang isip, at lahat sila ay gumamit ng kanilang mga lihim na pamamaraan at lihim na kayamanan upang salakayin ang mga tao mula sa Sword Pavilion. Sa sunod-sunod na tunog ng dagandong, nagbago ang kulay ng langit, yumanig ang lupa, at nagkagulo ang Yuan Chi. Ang nakakagulat na espada ay kumikislap ng husto, ngunit ang momentum nito ay hindi nabawasan ng hamampes ito sa grupo ni Ditian. Agad na umalangaw-ngaw ang malungkot na hiyawan, at sa isang strike lang, mahigit 10 tao mula sa Ditian ang namatay o nasugatan, at nahulog sila mula sa langit na parang dumplings. Sumayaw ang espada, at walang pinsalang hawakan ito ng walang anyo na kamay. Nakapatay ito sa loob at labas ng grupo ni Ditian, at walang makakapigil dito. Walang humpay na umungal si Ding Yi, ngunit ang grupo ni Ditian ay orihinal na mula sa Emperor Realm, at ang kanilang lakas ay hindi masyadong mataas. Sa tulong ng array, paano sila magiging katapat ng grupo ni Ditian gayong may bentahe sila sa numero? Ang mga tao ay patuloy na pinapatay sa lugar, at ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako. Namula ang mga mata ni Ding Yi habang nanonood. Hindi siya pabaya, at nanguna siya, hindi natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi isang bagay na maaaring mapunan ng mga numero. Imposibleng talunin ang sword array ng Sword Pavilion nang hindi nagsasakripisyo ng ilang daang tao. At hindi alam ng grupo ni Ditian kung makakatagal pa sila hanggang doon. "Hindi ka ba tutulong? Nagdulot siya ng napakalakas na kaaway para sa iyo." Lumapit si Yuhi kay Yang Kai at nagtanong. Tumingin si Yang Kai sa labanan sa langit, pagkatapos ay tumingin kay Hui at sa iba pa, na handang kumilos, at sinabing, "Hindi ako makaalis." Kung umalis siya, hindi niya may tatago ang wish pouch. Kinagat ni Yuhi ang labi niya at sinabing, "Napakawalang pusong tao." Ngumisi si Yang Kai. May sariling plano si Ding Yi. Akala ba talaga niya ay pinaninindigan niya lang ako? Kung kaya niyang talunin ang grupo ni Sword Pavilion, tiyak nakakalat ang pangalan ni Ditian sa malayo. Kapag dumating ang oras na iyon, matatakot ba siya na walang gustong sumama sa kanya?
Gayunpaman, kahit na, si Ding Yi ay talagang nakatulong sa kanya sa pagkakataong ito. Kung hindi, tiyak na kailangan niyang labanan ang grupo ni Sword Pavilion. Kung titingnan ang kapangyarihan ng hanay ng mga espada, kakailanganin niya ng kaunting pagsisikap para maibaba niya ito. Kaya naman, hindi nilayo ni Yang Kai na manood sa gilid. Kaya lang hindi tama ang panahon. Nagpatuloy ang labanan. Nang makita ng lahat kung gaano kalakas ang grupo ni Sword Pavilion, hindi nila maiwasang mataranta. Sa napakalakas na hanay ng mga espada, sino ang maaaring maging katapat ng Sword Pavilion? Sa kalahati lamang ng isang tasa ng oras ng tsaa, si Ditian ay nagdusa na ng higit sa 100 casualty. Sa kabilang banda, ang grupo ni Sword Pavilion ay ganap na hindi nasaktan. Ang nakakagulat na hanay ng mga espada ay malakas pa rin, at tumagos ito sa grupo ni Ditian. Ang mga mula sa Emperor Realm na nakipag-ugnayan dito ay maaaring nasugatan o namatay. Tumakbo si Ding Yi at sumigaw, at sa wakas ay pinatatag ang sitwasyon, na nabawasan ang mga pagkatalo ni Ditian. Nagsimula ang labanan. Anuman ang dahilan, magkabilang panig ay nasa isang killing frenzy. Kapag ang isang panig ay ganap na natalo, ito ay matatapos. Pagkatapos ng isa pang stick ng insenso ng oras, si Ding Yi ay umungol at napaatras ng paputok. Isang-isang talampakang sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib, at muntik na siyang mapatay sa lugar. Nagmamadali niyang ipinalibot ang kanyang Emperor Qi upang sugpuin ang kanyang pinsala, ngunit ang layunin ng espada ay tumagos sa sugat, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa sandaling ito, ang boses ni Yang Kai ay biglang tumunog sa kanyang mga tainga. Sabihin sa iyong mga tao na alisin ang lihim na kayamanan. Natigilan si Ding Yi. Nilinggan niya si Yang Kai at nakita niya itong nakatitig sa kanya mula sa malayo. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Yang Kai dito, nagmuni-muni lamang si Ding Yi bago siya sumigaw. Itapon ang lihim na kayamanan. Pagkasabi nito ay nanguna siya at iniligpit ang kanyang Ghost Head Saber. Bagamat nagsalita na ang pinuno, iba pa rin ang kilos ng grupo ni Ditian. Mula rito, makikita kung gaano kaluwag ang kanilang disiplina. Kung ganoon din ang sinabi ni Zhongfan, agad na sumunod ang grupo ni Sword Pavilion. Gayunpaman, walang pakialam si Yang Kai. Naramdaman niya na ang espasyo sa wish pouch ay napuno na ng Yuan Magnetic Divine Light, at malapit na itong maabot ang limitasyon nito. Martial Peak, Kabanata 4019. Maghatid sa iyo ng malaking regalo. Pagkatapos magpadala ng mensahe kay Ding Yi, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tumawa ng baliw. Narito ang regalo para sa inyong lahat. Pagkasabi nito, iniligpit ni Yang Kai ang 6 Directions Wish Pouch. Isang hindi nahuhulaang liwanag ang sumikat sa kalangitan nang muling lumitaw ang Yuan Magnetic Divine Light. Ang pangit na liwanag ay pamunit ng isang butas sa kalangitan, na nagpapahintulot sa lahat sa loob ng 1,000 kilometro na makita ito ng malinaw. Isang sigaw ng alarma ang biglang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Shoo! Aking espada! Sa isang tunog, isang espada ang lumipad diretso patungo sa Yuan Magnetic Divine Light habang ang isang gulat na cultivator sa likuran ay nakatitig ng walang laman, hindi maintindihan kung paano biglang lumipad ang kanyang artifact na espada mula sa kanyang kamay. Anong nangyari? Sino ta? Isang serye ng magulong sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa karamihan habang ang mga mukha ng lahat ng cultivator na nagpatawag ng kanilang mga artifact na nauugnay sa metal ay namutla. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang biglang lumitaw mula sa isang lugar sa kawalan at ang mga artifact sa kanilang mga kamay ay hinigop lahat. Ang natitira sa karamihan ay nakatitig din sa kalangitan, na nanunood habang ang isang artifact ay lumipad patungo sa Yuan Magnetic Divine Light sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, ang cultivator na nawala ang kanilang mga artifact ay nagmamadaling bumuo ng mga handsil at ipinadala ang kanilang divine senses sa pagtatangkang alalahanin ang kanilang mga artifact. Paano kaya nila maaalala ang mga ito? Napakalakas ng suction force ng Yuan Magnetic Divine Light, at dahil nasipsip na sila, wala itong pinagkaiba sa paghahagis ng meat bun sa isang aso. Ang cultivator na unang nakakita ng kanyang espada ay lumipad papunta sa Yuan Magnetic Divine Light ay walang oras na magdalamhati dahil ang kanyang mukha ay biglang namutla at siya ay umubo ng isang subo ng dugo, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging tamad. Ang espada ay konektado sa kanyang divine sense, kaya pagkatapos na maanod ng Yuan Magnetic Divine Light, ito ay nawala ng malaking espiritualidad at maging ang kanyang divine sense ay nasira. Aabutin siya ng hindi bababa sa 1 taon o higit pa para gumaling. Pupupu. Hindi mabilang na mga tao ang umubo ng dugo habang ang mga taong nagpainit ng kanilang mga artifact gamit ang kanilang divine sense ay nasugatan lahat sa sandaling ito. Tanging ang mga cultivator na hindi napigilan ang kanilang Yuan Magnetic Divine Light ang hindi nasaktan,
Nawala lamang ang kanilang mga artifact, ngunit kahit na ganoon, ang kanilang mga ekspresyon ay masakit. Ito ang Yuan Magnetic Divine Light. May bumulalas. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay may kapangyarihang sumipsip ng mga artifact. Lahat, mag-ingat. Hindi lahat ng artifacts ay kinuha. Si Huyi at ang iba pang Heaven Opening Realm Masters ay desperado pa ring sinusubukang pigilan ang pagbabago-bago ng kanilang mga artifact, ngunit nang marinig nila ito, naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon at nagmamadali silang inalis ang kanilang mga artifact upang maiwasan ang kasawiang palad ng pagkuha ng kanilang mga artifact. Sa maikling panahon, ang lahat ng mga artifact na kinuha ay lumabo at naging mga tambak ng scrap metal, ang kanilang espiritualidad ay ganap na nawala. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay talagang nakaka-absorb ng mga lihim na kayamanan. Hindi ba nasa panganib ang Sword Pavilion? May bamulong. Nang marinig ang kanyang mga salita, tila napagtanto ng lahat ang isang bagay at nagmamadaling ibinaling ang kanilang atensyon mula sa Yuan Magnetic Divine Light patungo sa larangan ng digmaan. Sa unang tingin, tulala siya. Ang sword formation na dumaan sa grupo ni Ditian ay nawasak sa hindi kilalang oras, at ang mga sinag ng sword light ay lumilipad patungo sa Yuan Magnetic Divine Light mula sa direksyon ng Sword Pavilion. Kahit paano ay activate ng mga master ng Sword Pavilion ang kanilang Yuan Magnetic Divine Light, hindi nila ito nagawang agawin. Bawat miyembro ng Sword Pavilion ay nilinang ang espada, at gumamit pa sila ng secret techniques para pasiglahin ang kanilang mga artifact at sword. Maaaring sabihin na ang mga espada ay malapit na nauugnay sa buhay ng mga disipulo ni Sword Pavilion, at ang karamihan sa mga kakayahan ng mga miyembro ng Sword Pavilion ay nakasalalay sa kanilang mga espada. Sa sandaling ito, na inalis ang kanilang mga espada, ang mga miyembro ng Sword Pavilion ay parang mga tigre na nabunot ang kanilang mga pangil. Bukod dito, nawala pa ang kanilang mga espada na nakalink sa kanilang buhay, kaya natural na walang paraan para magamit nila ang sword formation. Ano ang nangyayari? Si Luo Qingyun ay natakot. Hindi pa naalis ang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Heaven Opening Realm Cultivator, at ang kanyang pundasyon ay hindi isang bagay na maihahambing sa Emperor Realm. Sa sandaling naramdaman niyang may mali, hinigpitan na niya ang hawak sa kanyang espada, ngunit sa sandaling ito, ang espada sa kanyang kamay ay nanginginig na hindi mapigilan, gustong lumipad sa isang tiyak na direksyon. Siya ay ganap na nakatutok sa pagkakasabit ng kanyang espada, kaya paano siya magkakaroon ng isip upang patayin ang kanyang mga kaaway. Ito ang Yuan Magnetic Divine Light. Sigaw ni Luzo, at ang kanyang magandang mukha ay madilim. Anong bisyo ng brat na ito? Ibinaba ni Zhongfan ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai, nang ngiti-ngiti. Dati, walang kabuluhang sumigaw si Yang Kai na bibigyan niya sila ng malaking regalo, ngunit walang sino man ang umasa na ang Reg Along iyon ay isang pamatay na bitag para sa Sword Pavilion. Ang hakbang na ito lamang ay sapat na upang mailibing ang 12-12 ng mga elite ng Sword Pavilion dito. Sa isang iglap, walang oras para mag-isip. Umungol si Zhongfan. Sumunod ka sa akin. Siya ang unang nagligpit ng kanyang artifact, at isang makakapal na sword intent ang lumabas sa kanyang katawan habang siya ay sumusugod patungo sa pinakamahinang bahagi ng grupo. Gayunpaman, umasa sila sa lakas ng pagkakabuo ng espada upang patayin ang kanilang daan sa loob at labas ng libu-libong tao sa grupo ni Ditian. Ngayong nawasak na ang pagkakabuo ng espada, paanong napakadali para sa kanila na umalis. Pupupu. Isang serye ng mga muffled na tunog ang maririnig habang ang mga alagad ng Sword Pavilion ay nagluwa ng mga subaw ng dugo. Sila ay tumingin lubhang nasaran ng loob. Kapag umuulan, bumubuhos. Hindi tulad ng ilang tao sa Emperor Realm, hindi mahalaga kung ang kanilang mga artifact ay nawasak. Isang artifact lang ang mawawala sa kanila. Ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay nipino ang kanilang mga espada gamit ang isang lihim na pamamaraan, at sila ay malapit na nauugnay sa kanilang mga buhay. Kapag ang kanilang mga espada ay nawasak, ito ay magiging isang mapang wasak na dagok sa kanila. Habang ang mga espada ay sinipsip sa Yuan Magnetic Divine Light, ang kanilang ningning ay lumabo, at ang 12-12 ng mga disipulo ng Sword Pavilion ay lubhang nayanig. Malubhang nasugatan sila, napatulala si Ding Yi. Dati, kapag ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay nag-set up ng sword formation, ito ay napakaringgal na libu-libong tao sa grupo ni Ditian ay hindi man lang makalaban. Hindi maipaliwanag ang galit at hinaing sa puso ni Ding Yi. Naisipan na niyang umatras, iniisip kung sulit ba na pukawin ang mga baliw na ito mula sa Sword Pavilion. Gayunpaman, pagkatapos magpadala ng mensahe sa kanya si Yang Kai, biglang nagbago ang sitwasyon. Matapos lumipad ang mga sword lights mula sa mga kamay ng mga disipulo ng Sword Pavilion, ang Invincible Sword Formation ay nawasak ng mag-isa. Kasunod nito,
ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay nagluwa ng mga subo ng dugo. Mapatla ang kanilang mga mukha, at halatang-halata na sila ay malubhang nasugatan. Hindi na kailangang mag-alinlangan. Nakaturo si Ding Yi sa harap at ngumisi. Patayin mo siya habang nakababa siya. Patayin mo siya. Pagkasabi noon ay nanguna na siya at nagmamadaling lumabas. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong liwanag, at ang walang hangganang talas ay nakakatakot. Malinaw na na-activate niya ang Metal Elemental Energy sa kanyang dowsil para palakihin ang kanyang offensive power. Sa mahigpit na pagsasalita, kahit na ang paglilinang ni Ding Yi ay hindi masyadong mataas, ang kanyang lakas ay itinuturing pa rin na disente sa Emperor Realm. Mula lang sa Metal Elemental Energy, makikita na ang mga ordinaryong tao sa Emperor Realm ay hindi niya kapareha. Higit pa rito, dapat niyang i-condensed ang Heaven Opening Force na nasa itaas ng 4th grade, o kahit na ang 5th grade. Malamang ay nagkaroon siya ng sarili niyang hindi inaasahang pagkikita pagkatapos na gumugol ng ilang buwan sa Great Void Realm. Sa isang suntok, nagbago ang panahon. Dahil nagpakita na ng halimbawa ang kanilang pinuno, paano magiging pabaya si Ditian at ang iba pa. Sa isang malakas na kalabog, ang mga lihim na diskarte ay sumabog patungo sa mga alagad ng Sword Pavilion mula sa lahat ng direksyon. Nang mawala ang kanilang mga espada, ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay lubhang nanghina. Ngayong malubhanang nasugatan ang kanilang mga isipan, paano nila malalabanan ang gayong matinding pag-atake? Kung nandoon pa ang sword formation, hindi sila matatakot. Gayunpaman, ang pagbuo ng espada ay matagal nang nasira kasama ng kanilang mga espada. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata, ngunit hindi sila nakaiwas. Desperado lang nilang mai-activate ang sarili nilang lakas para bumuo ng depensa. Kasabay nito, inilabas nila ang kanilang mga defensive artifact. Sa isang iglap, nagliwanag ang mga layer ng earthy yellow light sa mga alagad ng Sword Pavilion. Malinaw, na-activate nilang lahat ang Earth Elemental Energy. Ang ilan sa kanila ay nagsagawa pa ng divine technique ng Earth Elemental Energy. Sa partikular, si Zhong Fan, na siyang pinuno, ay may hawak na malaking kalasag sa kanyang kamay. Ang malaking kalasag ay puro condensed mula sa Earth Elemental Energy at mukhang sobrang solid. Gayunpaman, sa harap ng walang katapusang pag-atake, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa ilalim ng mga kislap ng liwanag, ang mga nagtatanggol na artifact ng mga disipulo ng Sword Pavilion ay sunod-sunod na nabasag. Pagkatapos, nasira din ang Earth Elemental Energy na nagpoprotekta sa kanila. Maging ang malaking kalasag ni Zhong Fan ay hindi nakaligtas. Habang ang mga pag-atake ay tumatama sa kanilang mga katawan, ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay nagpakawala ng tuloy-tuloy na matinis na sigaw. Ang kanilang buhay ay sumabog sa isang madugong ambon sa himpapawid, at kahit ang kanilang mga bangkay ay hindi nananatili. Sa isang iglap, higit sa kalahati ng mga disipulo ng Sword Pavilion ay namatay o nasugatan. Maging sina Zhong Fan, Luo Qingyun, at Lu Zhou ay nasugatan at tumutulo ang dugo. Si Ditian at ang iba pa ay labis na nasasabik. Kanina, nadurog sila ng sword formation ng Sword Pavilion, at matagal na nilang pinipigilan ang kanilang galit. Ngayong nakakita sila ng pag-asa para sa paghihiganti, natural na hindi sila nagpigil. Pagkatapos ng unang round ng pag-atake, dumating ang ikalawang round ng pag-atake. Tapos na ang mga alagad ng Sword Pavilion. Walang magawa si Hou Yi habang pinapanood ang ideyang ito sa kanyang isipan, at ang kanyang mukha ay sobrang mapatla. Dahil siya ay umaban sa Heaven Opening Realm, hindi niya kailanman sineseryoso ang Emperor Realm. Ang Emperor Realm ay kanyang teritoryo. Ngunit hanggang ngayon, nang makita niya ang mga disipulo ng Sword Pavilion na tumatakas para sa kanilang buhay at nakita si Zhong Fan, isang ikalimang yugto ng Heaven Opening Expert, na parang asong gala, sa wakas ay naunawaan niya na ang kasabihang sapat na langgam ang makakapatay ng elepante, ay hindi, walang laman na usapan. Pagkatapos ng lahat, ito ang Great Cosmological Realm. At ang pangunahing salarin ay ang walang malasakit na binata na nanunood sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Bagamat si Ditian ang pumatay, sa huli, ang pagkamatay ng mga alagad ng Sword Pavilion ay isinisisi pa rin sa binata. Kung hindi niya pinakawalan ang Yuan Magnetic Divine Light, paanong ang mga disipulo ng Sword Pavilion ay natalo ng ganoon kadali? Paglingon niya kay Yang Kai, naramdaman ni Hou Yi ang lamig sa kanyang gulugod. Napatay ng batang ito ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm tulad ng pagkatay ng manok at aso. Ngayong nakuha na niya ang Yuan Magnetic Divine Light, sino sa Great Cosmological Realm ang kanyang makakapareha sa hinaharap? Muling umalangaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Ang ikalawang round ng pag-atake ni Ditian ay nabura ang natitirang mga disipulo ng Sword Pavilion, na walang iniwang buhay. Tanging ang tatlong pinuno ng Heaven Opening Realm ay lumalabas pa rin sa paligid.
Mula dito, makikita na ang pundasyon ng Heaven Opening Realm ay iba sa Emperor Realm. Sa ilalim ng Divine Origin Magnet Light, napapanahon nilang makokontrol ang kanilang mga espada at pigilan ang mga ito na maalis. Mayroon din silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili sa bagyo ng mga pag-atake. Gustong mong umalis, nakalok ang aura ni Ding Yi sa tumatakas na si Zhongfan, at galit siyang sumigaw. Iwanan mo ang iyong buhay. Habang nagsasalita siya, binato niya ng isa pang suntok si Zhongfan. Ang lakas ng kamao ay dumaan sa langit at lupa, at sa suporta ng metal element, ang lakas nito ay nakakatakot. Nagmamadaling tumalikod si Zhongfan, kinagat ang kanyang mga ngipin, at itinuro ang isang daliri. Sa dulo ng kanyang daliri, isang stream ng sword chi ang sumalubong sa saber light. Sa isang pagsabog, ang enerhiya ay lumakas, at ang lakas ng kamao ay nabasag. Si Zhongfan ay nagluwa ng isang subo ng dugo, at ang kanyang figure ay umatras ng paputok. Nasugatan na siya sa 2 round ng pag-atake ni Ditian, at ngayong pilit niyang ginamit ang kanyang lakas, halos wala siyang kalaban-laban kay Ding Yi. Dali-dali siyang ainal-alayan ni Luo Qingyun at nakipagpalitan ng tingin kay Luzo. Lumingon silang dalawa, nag-transform sa 2 streak ng sword light na bomb alot sa kanilang tatlo. Agad nilang sinira ang paligid ng grupo ni Ditian at tumakas sa malayo, hindi man lang lumingon. Martial Pick, Kabanata 4020. Diving in. 12 ng mga tao mula sa Sword Pavilion ay agresibong dumating sa ilalim ng pamumuno ng 3 Heaven Opening Realm na pinuno, ngunit wala pang kalahating oras, lahat sila ay tumakas na natatakpan ng dumi ang kanilang mga mukha. 12 nang sila nang dumating, ngunit 3 na lang ang natira nang umalis sila. Maging si Zhongfan, na isang 5th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ay malubhang nasugatan at halos mamatay sa lugar. Sa Yuan Magnetic Mountain, tahimik ang lahat. Tanging si Ditian at ang iba pa ang naiwan na sumisigaw ng mga slogan, niyanig ang mundo. Tumangala pa si Ding Yi sa langit at tumawa ng malakas, mukhang mayabang. Ang kanyang mapagmataas na hitsura ay nagpalungkot sa maraming tao, ngunit hindi may kakaila na pagkatapos ng labanang ito, lumaganap nga ang reputasyon ni Ditian, at tiyak na magkakaroon ng lugar para sa kanya sa Great Cosmological Realm. Sa libu-libong tao na naroroon, marami na ang nakatingin kay Ditian ng may nagniningning na mga mata, iniisip kong sasali. Matapos tumawa ng malakas, bumalik si Ding Yi sa kanyang katinoan at gustong pasalamatan si Yang Kai, ngunit nang tumingin siya sa ibaba, walang bakas ni Yang Kai. Maging ang ng mga taong nakatayo sa tabi niya ay nawala. Nasaan si Brother Yang? Tanong ni Ding Yi sa mga tao sa paligid niya. Walang nakakaalam. Ang lahat ay abala sa paghabol sa mga tao mula sa Sword Pavilion, kaya sino ang magpapansin sa mga galaw ng iba? Gayunpaman, ang isa sa mga pinuno ng Emperor Realm sa ibaba ay tumuro at nagsabi. Pumasok sila sa Yuan Magnetic Divine Light. Malinaw niyang nakita na habang si Zhongfan at ang iba pa ay tumatakas, pinamunuan na niyang kay ang 12 ng mga tao sa paligid niya sa ilalim ng kuweba, nang tahimik at walang ingay. Nilinggan ni Ding Yi ang kanyang ulo at nakita na ang Yuan Magnetic Divine Light ay bumubulwak pa rin sa butas na nilikha ng Earth Dragon. Hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata, lihim na hinahangaan ang katapangan ni Yang Kai. Ngayon lang niya nakita ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Hindi lamang nito maa-absorb ang mga lihim na kayamanan, ngunit sa ilalim ng paglilinis ng banal na liwanag na ito, ang mga lihim na kayamanan ay mawawala ang kanilang espiritualidad sa napakaikling panahon. Paano sila magkakaroon ng magandang wakas kung sila ay direktang sumabak? Ngunit hindi nagtagal, isang ayaw umamin ng pagkatalo ang bomb alot sa kanyang puso. Kung si Yang Kai ay nangahas na tumalon pababa, bakit hindi siya manggahas? Bukod dito, ang butas na ito ay nagbuga ng napakakapal na Yuan Magnetic Divine Light, kaya dapat mayroong mataas na kalidad na Yuan Magnetic Divine Stones sa ibaba. Ito ay isang bihirang kayamanan. Walang pag-aalinlangan, ikinawin niya ang kanyang kamay at tinawag. Sumunod ka sa akin. Nanguna siya at sumugod sa kuweba. Sa isang kisap mata, nakarating na siya bago ang kuweba. Nang malapit na sila ay napagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang Yuan Magnetic Divine Light. Nang ipadala nila ang kanilang banal na kahulugan dito upang mag-imbestiga, agad itong nabasag sa alikabok, na nagdulot sa kanila ng bahagyang pananakit ng ulo. Hindi napigilan ni Ding Yi na malunok ang kanyang laway. Iniisip niya kung dapat ba siyang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Hindi magiging sulit kung hindi siya makakain ng karne ng tupa at malagay sa gulo. Pumasok din ang isang cultivator sa tabi niya na may kinakabahang tingin at sinabing, Boss, natatakot ako na medyo delikado kung tumalon. Bakit hindi na tayo maghintay ng kaunti pa? Kung hindi niya sinabi iyon, talagang naghintay si Ding Yi. Ngunit kailangan niyang hikayatin siya. Naninigas ang leeg ni Ding Yi.
Ano pa ang hinihintay natin? Dapat may mga kayamanan sa ibaba. Hindi mo ba nakita na tumalon na si Brother Yang? Siguradong nanakawin niya ang lahat. Mauna na ako. Tumalon kayong lahat. Isang mapait na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng taong iyon. Nang matapos magsalita si Ding Yi, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at lumundag, na unang bumulusok ang ulo sa butas. Upang maiwasan ang anumang aksidente, sinadya niyang i-activate ang sarili niyang Earth Element Power para protektahan ang sarili. Masasabing pinaghandaan niya ng husto. Gayunpaman, sa sandaling tumalon siya pababa, bigla siyang sumigaw at bumaril mula sa butas na parang palaso na binitawan mula sa busog. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumitaw si Ding Yi 1,000 talampakan ang layo. Pero nang makita nila ang kalagayan niya ngayon, nagulat silang lahat. Sa sandaling ito, ang Earth Elemental Energy ni Ding Yi ay nasira. Hindi lamang iyon, ang kanyang damit ay punit-punit, at may hindi mabilang na maliliit na sugat sa buong katawan. Halos tinginan ng dugo ang buong katawan niya ng pula. Habang nakatayo siya sa himpapawid, ang mga mata ni Ding Yi ay napuno ng pagkabigla, at may namumuong takot sa kanyang mukha. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Bagamat alam nila na ang Yuan Magnetic Divine Light ay hindi maaaring labagin sa kalooban, pagkatapos ng lahat, ang mga lihim na kayamanan na iyon ay natangay na at naging scrap metal, hindi nila inaasahan na ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light ay napakasindek. Hindi man lang makahinga si Ding Yi. Kung nagtagal pa siya doon, hindi ba siya namatay ng walang kumpletong bangkay? Kung naging ganito na siya, paano naman ang binata na pinangalan ng Yang at ang 12 ng mga tao sa paligid niya? Natatakot akong mapahamak ang batang iyon. Lumapit kay Hui ang isang Heaven Opening Realm Cultivator at Bamulong. Kalahating tasa ng tsaa ang nakalipas mula nang tumalon si Yang Kai sa kuweba kasama ang 12 ng tao. Matagal nang walang paggalaw, kaya paano sila magkakaroon ng magandang wakas? Sa wakas ay nagpakita ng ngiti ang matigas na mukha ni Hui. Mabuti naman at namatay siya. Nang makitang pinapatay ni Yang Kai si Liao Yibay sa isang galaw, talagang natakot si Hui kay Yang Kai. Kung ang taong ito ay isang Heaven Opening Realm Cultivator, ayos lang, ngunit isa lang siyang Emperor Realm. Ang ganitong uri ng pag-iral na lumampas sa pamantayan ay isang dagok sa kanya, kaya natural siyang masaya na makita siyang namatay. Master, ayos ka lang ba? Isang alagad ni Ditian ang sumugod kay Ding Yi at nagtanong. Itinaas ni Ding Yi ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang ako. Bagamat sinabi niya iyon, bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Buti na lang at ngayon lang siya nakariyak. Kung hindi, baka may nangyari talaga. Sa pag-iisip tungkol sa kung gaano katagal na naroon si Yang Kai, agad siyang nakarating sa parehong conclusion tulad ni Hui at ng iba pa. Malamang na walang magandang wakas ang Yang Kai na iyon. Sa pag-iisip nito, lumiwanag ang ekspresyon ni Ding Yi. Ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, palibutan ang kuweba na ito. Patayin ang sinumang maglakas loob na lumabag. Kung namatay si Yang Kai, walang mag-aalaga sa mga kayamanan sa ibaba. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay hindi maaaring walang katapusan. Kailangang may sandali nang huminto ito. Pagdating ng oras na iyon, dadalhin niya si Ditian at ang iba pa para mang-hold up, at ang karamihan sa mga kayamanan ay sa kanya. Si Ditian at ang iba ay tumanggap ng utos at nagtipon sa paligid ng kuweba. Sa isang kisap mata, ang kuweba ay napapaligiran na. Ang pagkilos na ito ay natural na nagagalit sa lahat, ngunit si Ditian at ang iba ay may kapangyarihan ng Slaying Sword Pavilion, kaya hindi sila natakot. Kahit na pinandilatan sila ng mga nakapaligid na cultivator, kalmado pa rin sila. Sabay nito, sa ilalim ng Yuan Magnetic Divine Light, isang grupo ng higit sa 10 tao ang napapaligiran ng Earth Elemental Power ni Yang Kai at patuloy na lumalim sa kuweba. Taliwas sa naisip ni Hui at Ding Yi, hindi lang si Yang Kai ang hindi patay, hindi man lang siya nagpakita ng anumang senyales ng pinsala. Hindi lamang siya, ngunit ang mga disipulo ng Crimson Star ay hindi rin nasaktan. Sa ilalim ng proteksyon ng Earth Elemental Power, ang Yuan Magnetic Divine Light ay hindi makapasok sa kanila. Pinapabagal na ngayon ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kahoy, apoy, at lupa. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung anong grado ang tatlong kapangyarihang ito. Hindi niya maaaring tanungin ang sinuman tungkol dito, kaya't siya lamang ang nakakaalam nito. Kung ang Wood Elemental Power na na-condensed mula sa asensya ng Immortal Tree ay na-classify bilang isang 9th grade power, kung gayon ang Golden Crow Primordial Fire at Earth Dragon's Dragon Pearl ay maaaring isang 8th grade power. Sa madaling salita, nakapag-condensed na siya ngayon ng kahit isang 9th grade power at dalawang 8th grade powers. Gayunpaman, ang Yuan Magnetic Divine Light na ito ay isang 6th grade power lamang, kaya paano nito masasaktan si Yang Kai at ang iba pa sa ilalim ng proteksyon ng isang 8th grade Earth Elemental Power? Iyon ay sinabi,
ang pagkonsumo ni Yang Kai ng chi ay hindi maliit, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na i-activate ang Earth Elemental Power sa kanyang dowsil. Kung hindi, kahit na magaling siya, ang iba ay nanganganib na mamatay. Kahit si Yuhi ay walang pagbubukod. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay nasa 5th grade pa lamang, kaya hindi niya napigilan ang paghagupit ng Yuan Magnetic Divine Light na ito. Yuan Magnetic Divine Stone. Bulalas ng isang disipulo habang siya ay bumababa, tila nakita niya ang mga kayamanan sa paligid ng mga pader ng kuweba. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, inabot na ni Yang Kai at nakuha ang Yuan Magnetic Divine Stone. Sa unang tingin, isa lang itong Yuan Magnetic Divine Stone sa 4th grade, kaya hindi niya ito isinasa puso at basta-basta itong itinapon sa kanyang space ring. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano kalalim ang butas na ito na hinukay ng Earth Dragon upang ilabas ang Yuan Magnetic Divine Light mula sa ilalim ng lupa. Habang patuloy siyang bumaba, paminsan-minsan ay may makikita siyang ilang Yuan Magnetic Divine Stones sa paligid ng mga pader ng kuweba. Madaling nakolekta ni Yang Kai ang higit sa 100 ng Yuan Magnetic Divine Stones sa daan, ngunit ang pinakamataas ay 4th grade lamang habang ang iba ay karaniwang 2nd grade Yuan Magnetic Divine Stones, kaya hindi masyadong mahalaga ang mga ito. Matapos bumaba ng halos 3,000 metro, biglang bumukas ang espasyo sa ibaba at ang lahat ay tila nahulog sa dagat ng Yuan Magnetic Divine Light. Gayunpaman, sa loob lamang ng 2 paghinga, ang grupo ay nagmadaling lumabas sa dagat ng Yuan Magnetic Divine Light. Sa kanilang larangan ng pananaw, biglang lumitaw ang isang makinang at magandang mundo. Isa itong malaking kuweba, at saan man sa kuweba, may mga kumikislap na ilaw, na ang bawat isa ay kumakatawan sa isang Yuan Magnetic Divine Light. Sa muling pagtingala, sa itaas ng kuweba, isang malawak na kalawakan ng Yuan Magnetic Divine Light ang patuloy na bumubuhos sa kuweba. Malinaw, ito ang pinagmulan ng Yuan Magnetic Divine Light. Nakolekta ni Yang Kai ang isang buong bag ng Yuan Magnetic Divine Light gamit ang kanyang Good Wish bag noon, kaya hindi niya inaasahan na may ganoong kalaking halaga na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Ang sitwasyong ito ay nagpasakit sa puso ng lahat. Kung may isa pang artifact tulad ng Sick Directions Wish Pouch, maaari silang mangolekta ng higit pa. Naisip ni Yang Kai na gamitin ang kanyang Sealed World Bead para kolektahin ang mga Yuan Magnetic Divine Stones na ito noon, ngunit matapos itong subukan habang nahuhulog, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Matapos makapasok ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light sa kanyang Sealed World Bead, talagang naglagay ito ng kaunting pressure dito. Hindi mahalaga kung maliit na halaga ang nakolekta niya, ngunit kung sobra ang kanyang nakolekta, ang kanyang Sealed World Bead ay nanganganib na bumagsak. Ayon sa kasalukuyang kapasidad ng imbakan ng Yuan Magnetic Divine Light na ito, mauubusan ito ng halos isang stick ng insenso na halaga ng oras. Sa oras na iyon, ang mga tao sa itaas ay tiyak na bababa upang maghanap ng mga kayamanan. Sa madaling salita, si Yang Kai at ang iba pa ay isang stick ng insenso na lang ang natitira. 60 ang master, nakakuha kami ng ginto. Tumingin si Guo Ziyan sa paligid at bamulong sa sarili. Mayroon ng mahigit 100 ng Yuan Magnetic Divine Stone sa kanyang larangan ng pangitain. Bagamat hindi niya alam kung anong grade ang mga ito, ang dami pa lang ay sapat na para matuwa ang lahat. Hindi pa banggitin, itong underground cave ay sakop ang isang hindi kilalang lugar. Hanggat patuloy silang nangolekta, tiyak na makakahanap sila ng higit pa. Gawin na natin, mahinang sabi ni Yang Kai. Ang dahilan kung bakit niya pinabagsak ang Chishing at ang iba pa ay upang isaalang-alang muna ang kanilang kaligtasan. Marami na siyang na-offend na tao noon, kaya siguradong hindi ligtas na manatili sila rito. Pangalawa, kailangan niya ng manpower para kolektahin itong Yuan Magnetic Divine Stones. Dahil inaasahan na niyang may mga kayamanan sa ibaba, paanong hindi siya makakagawa ng ilang mga plano. Sa sandaling magbigay siya ng utos, ang 12 ng mga disipulo ni Chishing ay tuwang-tuwa na lumabas at nagsimulang kolektahin ang mga Yuan Magnetic Divine Stones. Hindi rin umimik si Yuhi at naglakad patungo sa pinakamaliwanag na Yuan Magnetic Divine Stone, inilagay ito sa kanyang space ring pagkaraan ng ilang sandali.